Gunfire could be heard echoing across the town of Sderot, which Israel has formally declared war after that unprecedented multi-pronged terror attack from Hamas. President Gotabaya Rajapaksa and his government had been put on notice. Over 30,000 doctors gathered in Seoul today, staging a mass rally. Korea's medical care is on the verge of collapsing, and the government say this is due to insufficient number of doctors. The World Health Organization now thinks that figure might be more like 15 million. Two powerful earthquakes struck Turkey and neighboring Syria. 10,000 people are feared dead. Days after massive wildfires destroyed the heart of western Maui, the desperate search for loved ones, with hundreds still unaccounted for. In the south, 1 in 3 people is facing life-threatening shortages. In desperate efforts to keep hunger at bay, many are now mixing white clay with tamarind fruit. Mga kaibigan, napanood po natin at talaga namang nakatatawag ng pansin ang napanood po ninyo na kawalang kapayapaan sa mundo sa kasalukuyan. Sa maraming mga dako ay nagaganap po ang mga kaguluhang dulot ng digmaang sibil at giyera sa pagitan po ng mga bansa. Nakadaragdag din po sa kawalang kapayapaan sa buhay ng maraming tao ang mga kalamidad, maging ang di maawat na paglubha ng kahirapang pangkabuhayan. Andyan pa po mga kaibigan ang salot sa tao, sa mga hayop at maging sa mga halaman. At napakarami pong nangyayari na nag-aalis ng kapayapaan sa buhay ng mga tao rito po sa mundo. Bagaman sinisikap po ng mga pinuno ng mga bansa na matamo ang kapayapaan, pero bigo po sila na ito ay matamo. Kaya sa gagawin po naming pagtalakay ngayon, sa pamamagitan pa rin po ng Biblia, ay ipauunawa sa atin ang dahilan kung bakit po napakaligalig ngayon at walang kapayapaan ang sanlibutan. Kapatid na Dindo, bakit nga po ba napakaligalig at walang kapayapaan ngayon sa sanlibutan? Ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kaibigan. Dito po sa Ezekiel, sa 7, 25 at 27. Kagibaan ay dumarating at sila'y magsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Ang hari ay tatangis at ang prinsipe ay mananamit ng kapahamakan. At ang mga kamay ng mga tao ng lupain ay mababagbag. Aking gagawin sa kanila ang ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang kaugalian ay hahatulan ko sila at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ito po mga kaibigan ng dahilan. Kaya napakaligalig at walang kapayapaan sa mundo. Dahil po sa kasalanan na ginagawa ng tao. At ayon po sa Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Mababasa po natin yan sa Roma 5:12. Pero maliban yun sa ating Panginoong Sokristo, ayon naman po sa 1 Pedro 2:21 hanggang 22. Ano naman po ang ibinunga ng pagkakasala ng tao? Ang sabi po dito sa ating binasa, ayon sa kanilang kaugalian, ay hahatulan ko sila. Kapatid na Dindo, ano po kaya ang hatol ng Panginoon Diyos sa mga tao dahil po sa kanilang kasamaan? Ang sabi ng Panginoon Diyos mismo doon sa talatang ating binasa, ang sabi, kagibaan ay dumarating at sila'y magsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Mga kaibigan, hindi po ba talagang walang kapayapaan sa mundo? Lalo na nga po ngayon. Yun lang napanood natin kanina, di ba? Talagang yun yung katunayang walang kapayapaan sa mundo. Sabi nga namin kanina sa inyo, bagaman sinisika po ng mga pinuno ng mga bansa na matamo ang kapayapaan, pero bigo sila na ito ay matamo. Kasi hindi naman po tumitigil ang mga kaguluhan, di ba? Ng mga bansa. Maging ang mga kalamidad at ang malulubhang kahirapan na talaga namang nagbubunga po ng kawalang kapayapaan sa mundo. Ayon pa rin po sa Biblia, ano po kaya ang pinatutunayan ng mga ligalig, maging ng kawalang kapayapaan ngayon sa mundo? Pakinggan po natin at narito yung sagot doon po sa tanong ng kapatid na Jello dito po sa Ezekiel sa 7:3. Ngayon, ang wakas ay sumasa iyo at aking pararatingin ang aking galit sa iyo at hahatulan ka ayon sa iyong mga lakad at ipadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Mga kaibigan, ang mga ligalig at kawalan ng kapayapaan sa sanlibutan,
palatandaan po na malapit na ang wakas ng sanlibutan o ng daigdig, na ito po ay kahayagan ng galit ng Panginoon Diyos. Mga kaibigan, napakasama po pala ng ibinunga sa mundo ng kasama ang ginagawa ng tao. Dahil po rito, wala po tayong kapayapaan. Kapatid na Dindo, alin po kaya ang binabanggit na wakas ng mundo na yun din po ang kahayagan ng galit o puot ng Diyos? Pakinggan po ninyo ang sagot. Dito pa rin sa Biblia. Dito po sa Sefanyas, sa 1, ang talata po ay 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, ang wakas po ng mundo, na ito po ang kaarawan ng kapuotan o galit ng Panginoon, ay siya rin tinatawag na araw ng paghukom. Ano po ang mangyayari sa mundo sa araw ng paghukom? Ang sabi po sa Biblia, ang buong lupain, pansinin niyo yun, ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy. At sa araw na yan, mga kaibigan, hindi maililigtas ng kayamanan na natamo ng tao dito sa mundo ang tao pagdating ng araw ng paghukom. Ang mundo lang po ba, kapatid na Dindo, ang masusupok o masusunog sa araw na yan? Hindi lang, kapatid na Jello. Sapagkat batay nga dito sa ating binasa, ang sabi, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Yan po ang inihatol ng ating Panginoon Diyos dahil po sa kasamaan ng tao. Mga kaibigan, hindi lamang po palaligalig at kawalang kapayapaan ang hatol ng Panginoon Diyos sa tao dahil po sa kasamaan nito, kundi ang wakas ng mundo at ng mga taong naninirahan po dito. Kapatid na Dindo, baka sabihin naman po ng iba na may wakas naman pala ang lahat ng bagay sa mundo dahil po may itinakda ang Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom. At isang katotohanan din po na ang lahat talaga ng tao ay mawawakasan sapagkat lahat naman po ay may kamatayan. Kaya ang sinasabi din po ng iba, okay lang daw na magpakasama. Huwag sanang kalimutan, kapatid na Jello, nang may mga ganyang pangangatwiran. Yung kalagayan ngayon ng mundo na kaya nga naging miserable. Kaya nawalan ng kapayapaan, di ba? At puro kaligaligan ang narito sa daigdig. Dahil nga sa nangyaring kasamaan o ginagawang kasamaan ng tao sa harap ng ating Panginoon Diyos. Di ba isipin ninyo yun? Araw-araw na lang laman ng balita na nababalitaan natin. Minsan nasasaksihan pa natin, di ba? Yung nangyayaring matinding kahirapan, di ba? O kaya yung mga kalamidad, halimbawa, lumindol, di ba? Nagkaroon ng sunog, bumaha, di ba? Magtataas ang presyo ng bilihin. Hindi ba nakakaligalig yan sa pamumuhay ng tao? Kaya nga nasasabi po ng iba, kapatid na Dindo, na nakaka-stress ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Talaga naman. Opo, sinasabi din naman ng iba na kaya naman daw po nilang tiisin kung anumang stress yan at kung gaano pa raw po kabigat yan. Sabihin na natin kaya nilang tiisin, paano yung araw ng paghuhukom na sinasabi ng Biblia, na itinakda ng Diyos bilang galit nga niya dahil nga sa naging kaugalian ng tao na nagpakasama. Buti para maintindihan niya ng ating mga taga-subaybay. Alamin natin, mga kaibigan, ano po ba ang mangyayari pagdating ng araw ng paghukom? Ano pong malaking kapahamakan ang magaganap? Pakinggan po ninyo. At ganito po ang nakasulat dito po sa 2 Pedro, sa 3, sa 7 at 10. Pakinggan po natin. Ngunit ang sangkalangitan, ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita, ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan, tama po yung binasa natin kanina sa Biblia.
na sa araw ng paghukom, isang kakilakilabot na wakas ang mangyayari o magaganap. Ano naman po kaya ang mangyayari sa mga taong masama? Ang sabi sa binasa natin kanina yung masama ay malilipol, di ba? At kung ano po ang gagawin sa kanila, pakinggan po ninyo. At ganito naman ang ating mababasa dito po sa Apokalipsis sa 14, sa 10 hanggang 11. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan, araw at gabi. Ito po ang hatol ng Panginoon Diyos sa mga taong masasama. Kaya hindi lamang po ang ibinunga nito nung kasamaan ng tao sa daigdig ay ligalig at kawalang kapayapaan, kundi yung walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Kapatid na Dindo, mahalagang tanong po sa Biblia. Bakit po ba naging masama ang tao? Pakinggan po ninyo. At ito ang dahilan. At sagot do sa tanong ng kapatid na Jello. Dito sa Isaias, sa 59, sa 7 hanggang 8. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan. At sila'y nangagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang kahatulan sa kanilang mga lakad. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Napansin niyo po ba, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit naging masama ang tao? Kapatid na Jello? Opo. Ang sabi doon sa ating binasa, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Ano po ang ginawa ng mga tao dahil hindi anya nila nalalaman kung alin ang daan ng kapayapaan. Ang sabi pa, sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Gaano po kasama na ang mga likong landas ang lakaran ng tao? Ang sabi pa po ng Biblia, sino mang lumalakad doon ay hindi nakaalam ng kapayapaan. Ano po ang ibinunga sa mga tao dahil hindi nila alam ang daan ng kapayapaan? Yun anyang kanilang pag-iisip ay pawang kasamaan. Kaya kawasakan, kagibaan, nasa kanilang mga landas. Ano naman po kaya ang masamang ibinunga ng kasamaan ng tao sa kaugnayan niya sa Panginoon Diyos? Alam niyo, mga kaibigan, ayon sa Isaiah 59:2, ang tao po nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Nakalagay doon na ikinubli ng Panginoon Diyos ang kanyang mukha sa mga taong masama at ipinasyang hindi niya sila pakikinggan. At sa Colossus 1:21, ayan, nababasa po ninyo sa inyong screen, ang mga hiwalay sa kanya ay itinuturing na ng Panginoon Diyos na kanyang mga kaaway. Kaya mga kaibigan, hindi lamang po kawalan ng kapayapaan sa daigdig ang naging bunga ng kasamaan ng tao, kundi kawalan din po ng kapayapaan sa Panginoon Diyos dahil nga po sa itinuring na po silang kaaway ng Diyos. Kaya nga, kung ang tao, kapatid na Jello, ay nagsisikap na maihanap na lunas, itong kawalan ng kapayapaan sa daigdig, at yan naman nga ang nakikita nating sinisikap, lalo na mga namiminunungan ng ating ng mga bansa. Pero itong higit sa lahat na dapat na ihanap na lunas ng tao. Yung lunas sa kawalang kapayapaan ng tao kanino? Sa ating Panginoon Diyos. Ang kailangan po, magkaroon siya ng kapayapaan sa Diyos, ang tao. Lalo na nga po ngayon, na panahon ngayon ng ligalig at kawalang kapayapaan ng daigdig. Sino naman po kaya, mga kaibigan, ayon sa pagtuturo ng Biblia, ang pinangakuan ng Panginoon Diyos ng kapayapaan sa Kanya sa panahon ng kawalang kapayapaan ng daigdig? Pakinggan po ninyo at napakagandang ito'y malaman po natin. Dito po sa awit, sa 29 at ang talata po ay 11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa Kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon
ang kanyang bayan ng kapayapaan. Napakapalad po ng binabanggit sa talatang ito, di ba? Na ating binasa. Dahil hindi lamang po sila bibigyan ng lakas, kundi bibigyan pa ng kapayapaan. Sino po sila? Sila po ang mga kinikilala ng Panginoon Diyos na kanyang bayan. Kaya napakahalaga po, lalo na sa panahon ngayon, ng ligalig at kawalang kapayapaan, na mapabilang tayo sa bayan ng Panginoon Diyos. Kapatid Dadindo, alin po kaya ang kapayapaan na tinutukoy? At paano po kaya ibibigay ng Diyos ang kapayapaang ito sa kanyang bayan? May sinasabi dyan si Apostol Pablo. Dito po sa Roma, sa 5 at ang talatay 1. Pakinggan po natin. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang binabanggit pong kapayapaan ay kapayapaan sa Diyos. Magkakaroon po nito ang tao sa pamamagitan po niya ng Panginoong Hesukristo. Nasaan po kaya ang mga taong binigyan ng Panginoon Diyos ng kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? Napakahalaga na malaman yan. Pakinggan po ninyo ang sagot. Ganito ang ating mababasa dito naman po sa Kolosas sa 3 at ang talata po ay 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Mga kaibigan, ang mga taong binigyan po ng kapayapaan sa Diyos, sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo, na sila nga po ang kinikilala ng Panginoon Diyos na kanyang bayan, ay wala po sa anumang dako sa mundong ito, sapagkat tulad nga ng ating alam, ang mundo maligalig at walang kapayapaan. Dahil nga po sa kasamaan ng tao. Saan po sila naroroon? Ayon puro sa ating binasa, sila po ay tinawag sa isang katawan. Alin po kaya, kapatid Dadindo, ang binabanggit na katawan na doon po tinawag ng Diyos ang mga taong binigyan ng kapayapaan? Dito rin po sa Kolosas. Kanina yung 3:15 ang binasa natin, Dito naman sa 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia. Ayon po kay Apostol Pablo, ang katawan ay ang Iglesia. Na ang ulo po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po kaya naging katawan ng Panginoong Hesukristo ang Iglesia at siya po ang ulo nito? Ganito naman po ang sagot. Dito po sa Efeso sa 2, ang talata po ay 15. Pakinggan natin. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. May binabanggit po rito na dalawa na bumubuo sa isang taong bago. Ito nga po ang Panginoong Hesukristo bilang ulo at ang Iglesia bilang kanyang katawan. At kung ano po ang pangalan ng Iglesia, ay marapat lamang po, di ba kapatid na Jello, na tawagin ito, sunod doon sa kanyang ulo. Ang ulo po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung itinawag ng mga apostol, yung pangalan ng iglesia pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo, ayon sa Roma 16:16, anong pangalan? Iglesia ni Kristo po. Noon, mga kaibigan, ang kinikilalang bayan ng Panginoon Diyos ay ang bayang Israel. Sa panahon po natin ngayon na kung tawagin ay panahong Kristiyano, ay ang Iglesia ni Kristo. Sapagkat sila po ang pinangakuan ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos. Baka sabihin ng iba, kapatid Dadindo, hindi po ba't ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay nakagawa rin ng kasalanan sa Diyos? Papaanong sa pamamagitan daw ng Iglesia ni Kristo ay nagkaroon ang tao ng kapayapaan sa Panginoon Diyos? Kasi mga kaibigan, ang Iglesia ang binili o tinubos ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tulad po na mababasa natin dito po sa Gawa sa 20:28, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya nga po kung naalala nyo pa, doon sa binasa natin kanina, doon sa Roma 5:1, na kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos,
ang mga binabanggit doon ay sa pamamagitan nga ng Panginoong Hesukristo. O dahil nga po sa kanyang ginawang pagtubos. Kaya napatawad na po ang mga natubos sa kanilang nagawang kasalanan. Mga kaibigan, hindi po namin sinasabi na kapag kaanib na sa Iglesia ni Cristo, hindi na makararanas ng mga nabanggit namin kanina na napanood nyo nga, yung kahirapan o kaya'y ng kaguluhan. Ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, hindi po immune o exempted, kumbaga. At ito pong susunod nating mapapanood, napakaganda pong halimbawa na kung papaanong sa gitna ng kaguluhan, nakadarama pa rin ng kapayapaan ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin, mga kaibigan. Ngayon, sunod-sunod ang kalamidad basta dito na lahat halos bagyo, landslide. Mga nakaraan, yung lindol. Pagkatapos ng lindol, ito na naman yung palaging umuulan. Kaya, yun, dito sa Norte, maraming baha po. Ang nabagsakan po, yung sa kabilang bahay, pagkatapos dito sa amin, 3 araw na ulan, Huwebes yun, panahon na pagsamba. Kaya, siguro, yung lupa lumambot, kaya nabuwal yung malalaking puno po ng akasya. Yun na, may nakikita na kami mga sira-sira na mga gamit po. Ang hanap buhay ko po, yung buti bakal po, nangangalakal sa araw-araw. Ang motor ko, ginagamit ko sa paghanap buhay ko sa pagngangalakal. Dito ko sinakay ang mga kalakal ko, nabili, tapos i-deliver ko sa junk shop. Kaya lang, sa nangyari ngayon, parang siguro mga 10 days siguro na wala tayong hanap buhay. Kasi paayos pa itong panggamit namin na panghanap buhay. Mas lalo pang tumitiis ang buhay kasi mahal ang mga bilihin. Kahit ano pa, pero maraming kalamidad, pero ang pagsubok, diyan natin mababase ang ating pananampalataya po. Kahit may kalamidad kami, masaya kami sa mga pagtupad ng aming tungkulin kasi dito kami napabanal po. Nindigan kami kahit na may pagsubok ang aming naranasan ng aking pamilya po. Magpapatuloy kami sa aming paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Magtupad kami sa aming tungkulin pagka mga awit at sa organista po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Mga kaibigan, hindi po ba't napakasarap sa pakiramdam kapag alam natin na tayo ay nasa panig ng Diyos? Sapagkat napatawad na sa kasalanan at maliligtas sa puot ng Diyos sa araw ng paghukom? Kaya nga po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao upang maligtas po sa araw ng paghuhukom at magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon Diyos. Pakinggan po ninyo mga kaibigan ng pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo rito po sa 1, sa 10 ang talata po ay 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga kaibigan, ito po ang iniaalok ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao, ang pumasok sa kawan.
na ang kawan po na tinutukoy, ayon po sa binasang talata ng kapatid na Dindo kanina, ay ang Iglesia ni Cristo na binili o tinubos po niya ng kanyang dugo. Sila po ang ginarantyahan ng Panginoong Hesukristo mismo na maliligtas sa araw ng paghuhukom. Nawa po mga kaibigan, makapiling po namin kayo sa Iglesia ni Cristo upang kahit narito tayo sa daigdig na may ligalig at kawalang kapayapaan, makamit naman po natin ang kapayapaan sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Pakisamahan niyo po kami sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po sa pamamagitan ng palatuntunang ito'y itinuro mo sa aming lahat kung papaano po kami magkakaroon ng kapayapaan sa iyo. Amen. Marapat lamang na ito'y aming pakahangarin sapagkat dito po sa mundong aming kinaroroonan, punong-puno ng kaguluhan at kawalang kapayapaan. Pinakamahalaga po, magkaroon kami sa iyo ng kapayapaan. Patuloy mo pong basbasan ng buong iglesia at ang pamamahalang patuloy na nagmamalasakit sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.